So mini PC ng Chewy yung pag-uusapan natin ngayon. Ito yung kanilang AU-Box. So kung papansinin niyo, yung itsura niya mukha siyang Mac Mini pero hindi siya kasing liit ng bagong Mac Mini, hindi rin naman kasing laki ng lumang Mac Mini. So for context, yung ginagamit kong PC ngayon ay Mac Mini M1, 2020 pa yon. So almost 5 years old na yung Mac Mini na model na ginagamit ko. So mas maliit pa rin to compare doon at gusto rin natin tingnan kung malayo ba yung difference ng mini PC na to ng Chewy dun sa Mac Mini na ginagamit ko ngayon. Kasi kung sakali na mas maganda yung performance, pag tinignan natin yung benchmarks mamaya, ito na yung gagamitin ko. Magpapalit muna ako at pabalik sa Windows OS. Okay? So, ang isa sa mga advantage ng design nitong AU-Box ay makikita naman ninyo dito sa gilid may mga ports, sa likod napakadami ding ports. Okay, pero bago natin ituloy yung specs tsaka features ng mini PC na to, pag-usapan muna natin yung presyo. So isang configuration lang yung pwede nating mapili dito, 16,512 GB. So ang presyo nito ngayon sa website ng Chewy ay 25,160.25. Ilalagay ko yung link ng kanilang website dyan sa description box sa baba. Okay? So ngayon, yung laman ng box nitong Chewy AU-Box, maliban dito sa mini PC, ay merong documentations at nandito rin yung 120 watts na DC power adapter at yung mounting bracket. So quick specs muna tayo dito sa Chewy AU-Box. So naka-AMD Ryzen 7 8745HS na CPU tayo dito, 8 cores, 16 threads yung CPU na yan. Tapos yung base clock speed niyan ay 3.8 GHz at yung max clock speed naman ay 5.1 GHz. Meron tong AMD Radeon 7080M na graphics. 12 cores yan na meron 2.7 GHz na frequency. Yung kanyang 6GB na RAM ay DDR5 5600 MHz. Pero pwede pang ma-extend yung kanyang RAM up to 64 GB. Tapos yung 512GB naman SSD ay pwedeng i-upgrade hanggang 2 TB. Naka Wi-Fi 6 na tayo rito at Bluetooth 5.3 at Windows 11 Pro yung kanyang operating system. Ngayon, pag tingnan natin yung ports dito sa may likod, meron tayong isang USB-C 4.0 na port. Pwede dito yung data, pwede din yung display. Meron tayong dalawang USB-A 2.0, isang HDMI 2.1, isang DisplayPort 1.4, dalawang 2.5G na Ethernet port, DC port, at headphone jack. Sa may gilid, meron tayong isa pang full-featured na USB-C na pwede rin sa data, pwede rin sa display. Meron tayong dalawang USB-A na 3.2 yung version at lock. Tapos dito sa harap, ang makikita lang natin maliban sa sticker ng AMD Ryzen 7 ay yung power button. So in total, pwede tayong mag-connect dito sa AU-Box ng 4 na 4K 144Hz na monitors. Ganun katindi itong mini PC na to. Ngayon, subukan natin buksan para makita natin yung upgrade options nitong AU-Box. So medyo malalim yung tornilyo guys, kaya mapipilitan kayong tanggalin yung mga rubber feet doon sa ilalim para maabot ng screwdriver ninyo yung tornilyo. Pagkatanggal sa 4 na tornilyo, tsagain nyo lang na i-remove yung chassis kasi medyo sumasabit siya sa mga ports. Pag na-open na, makikita nyo yung mga slots for upgrades. Halimbawa, may isa pa tayong PCIe port para sa SSD, so dalawang SSD yung pwede nating ilagay. 1 TB each yung maximum na pwede nating ilagay sa bawat slot. Tapos yung RAM ay may isa pang available na slot para ma-utilize natin yung dual channel memory at bawat isang slot ay pwedeng humawak ng 32GB na DDR5 RAM. Ngayon, tingnan natin yung mga Geekbench cores nitong AU-Box before natin i-upgrade kasi maglalagay ako dito mamaya ng isa pang 16GB na DDR5 5600 MHz na RAM. Titingnan natin ang difference. So, dito muna tayo sa out-of-the-box na performance. So, makikita nyo dito sa Geekbench, sa single-core score, nakakuha tayo ng 2,445. Sa multi-core score naman, 9,821. So, napaka-decent na mga scores na nakuha natin. Talagang capable na to sa maraming task sa ngayon. Pagdating naman sa GPU, nakakuha tayo ng 24,503. So, napakaganda ng score na yan. Ngayon, kagaya sinabi ko kanina, naglagay ako rito ng 16GB na DDR5 5600 MHz na additional RAM. Tapos, naglagay na rin ako ng additional na 1TB SSD. At ito naman yung mga scores after nating mag-upgrade. Sa single core score, hindi masyadong malaki yung GNAP. Naging 2,495
yung score. Sa multi-core score naman, dito talaga malaki improvement, naging 12,794 na yung score natin. Sa GPU din, malaki yung na-improve, 29,138. So side by side, ito yung mga score na nakuha natin before and after. So malaki-laki yung mga improvements na nakita natin. And for context, gaya na sinabi ko kanina, para lang magka-idea kayo, ito yung score ng Apple M1 chip dito sa Mac Mini na ginagamit ko. Sa single core score, nakakuha tayo ng 2,396. Multi-core score, 8,674. At sa GPU, 21,735. So based sa mga score na yan, talagang iwan na yung Mac Mini M1 ko. Kaya babalik muna tayo dito sa Windows gamit itong Chewy AU box. At kahit dito sa Forza Horizon benchmark, may significant improvements din tayo nakita before and after ng upgrade. Before tayo mag-upgrade, makikita ninyo na yung achieve nating FPS ay 48, which is not bad pa rin. Very playable na yan. Ngayon, nung nag-upgrade na tayo, nakakuha tayo ng 78 FPS. So, ang laki talaga ng improvement. Tapos, nag-benchmark mode na rin ako at sinet ko naman sa high setting kasi yung kanina, parehas naka-medium. Ngayon, napaka-decent pa rin ang lumabas na result kasi 74 FPS pa rin yung nakuha natin sa high graphic setting. Ngayon sa actual gaming, dito sa Forza Horizon, naka-high setting tayo at nag-average tayo ng 60 to 65 FPS. Dito naman sa Dirt 5, high setting pa rin. Nag-average naman tayo ng 30 to 35 FPS. Dito naman sa Stray, naka-high setting pa rin tayo. Nakaka 40 to 41 FPS tayo, again, sa high setting. So, based dun sa mga benchmark scores kanina sa Geekbench, tsaka sa Horizon, tsaka yung mga actual na gameplay natin dito sa Chewy AU box, masasabi ko na talagang very capable itong mini PC na to. Tapos, ang laki pa nung upgrade na pwede nating gawin sa kanya. Ulitin ko up to 64GB na RAM, DDR5, yung pwede niyang i-handle. Tapos, up to 2TB in total na SSD, yung kaya din itong i-handle. So, ang laki nung
upgrade option na pwede nating gawin dito sa AUBox. So, kagaya na sabi ko kanina, magsiswitch muna ako dito. Iwanan ko muna yung Mac Mini M1 ko. At i-update ko kayo sa Facebook, siguro sa TikTok, try ko, kung kumusta yung long-term na paggamit dito sa mini PC na to. At if ever na gusto nyong bilhin ito mini PC na to, ilalagay ko yung link na kanilang website dyan sa description box sa baba. Okay, so kung meron pa kayong tanong tungkol sa mini PC na to, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Maraming salamat sa panonood para sa samot sa ating unboxing or reviews. This is Sulit Tech Reviews.